Lorenzo POV. Naiinis ako at umiinit ng dugo ko dahil parang wala lang kay Brice na makita ako. Gustong-gusto kong sapakin ang mukha ni Brice sa mga oras na to. Ang kapal na mukha niya na samantalahin na pagpunta rito habang wala ako. Walang may isang nakakaalam na tinitirhan namin dito sa Maynila. Unless may nagsabi rito. Unless ipinaalam ni Elizabeth rito. Kung ano-anong pumapasok ngayon sa isipan ko. Lalo pang tumindi ang galit ko sa huling sinabi ni Brice. Satisfied? Anong ibig sabihin nun? Paano na satisfied? Ayokong pag-isipan sila na masama. Kaya lang ay ano naman ang iisipin ko? Sa lalim ng aking pag-iisip, ay hindi ko na namalayang nakaalis na si Brice. It's not what you think, Lorenzo. Magpapaliwanag ako. Anito sa akin, habang sinusundan ako papasok sa loob. I love her, and I try all my best to control my feelings. Kahit na gustong-gusto ko na magwala ng dahil sa matinding selos. Well, you should. You need to explain. Anong ginagawa dito ng lalaking yun? At bakit niya nalaman ang bago nating bahay? Sinadya mo ba siyang papuntahin dito habang wala ako? Niloloko mo ba ako, Elizabeth? Ha? Mahal ko, hindi. Huwag mo akong tawagin mahal ko. Ani ako rito. Kung mahal mo ko, hindi mo ako lolokohin. Hanggang nakarating na kami sa loob ng kwarto namin. She continues to convince me that there is no deception happening. She locked the door and then approached me. Mahal, maniwala ka naman sa akin. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta rito. Hindi ko alam kung paano niya nalaman to. Mahal na mahal kita, kaya hindi ko magagawang lokohin ka. Kung ano man ang iniisip mo, wala talaga. Kahit tanungin mo pa mga maid, hindi kami pumasok sa loob ng bahay natin. Please naman ilang araw kitang inantay. Huwag naman tayo magtalo sa mga walang kwentang bagay. Si Brice, kaibigan lang ang turing niya sa akin at ganun din ako sa kanya. Sincere na paliwanag nito. Akala ko pag uwi ko rito, ay maaalis ang lahat ng sama ng nararamdaman ko. Hindi pala. Gusto ko kasing maniwala sa mga sinasabi ni Elizabeth. Alam ko naman na hindi niya ako lolokohin dahil matalino tong babae. Nasobra ko lang siguro siyang mahal kaya nagkakaganito ako. Alam ko naman na kahit obvious na obvious si Brice na may gusto siya sa asawa ko, ay hindi siya papatulan ni Elizabeth. Dahil ako ang asawa niya at ako ang mahal niya. Sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko. I want to believe on what she was saying. Tumingin ka sa mga mata ko. Niloloko mo ba ako o hindi? Of course hindi. Alam mo at ramdam mo yan. Mabilis nito ang sagot. Kung ganon, patunayan mo ngayon. Paligayahin mo ako ngayon. Ipakita mo na ako lang talaga. Iparamdam mo sa akin na hindi ka kayang agawin ng iba. Oo, gagawin ko. Of course, I gave girl a chance para patunayan nito ang sarili sa akin. Oo, nadala lang ako ng selos, kaya uminit ang dugo ko at nasigawan ko siya. Pero isa lang naman ang makakahupa nito. Ang paligayahin niya ako sa kama. Walang ano-ano, ay nagtanggal to ng suot sa harapan ko na nakakaakit na paraan. Maharot niya akong tiningnan, saka nito sinunod na tanggalin ang aking suot. Maya-maya pa, ay mabilis na gumalaw si Elizabeth sa harapan ko. Talagang nakumbinsin na niya ako na ako lang talaga at sa akin niya lang ginagawang mga bagay na to. Napaamo niya ako na parang tupa. Tinatapatan ko ang init na pinaparanas nito sa akin at mabilis na paggalaw din ang ginawa ko. Pero kung kailan kapwa malapit na naming marating ang langit, ay saka naman sila na istorbo ng isang tawag. Elizabeth, don't mind that call. Pero maya-maya ay hindi na siya nakatiis at siya nang kumuha ng cellphone ng asawa at tiningnan ko sinong tumatawag dito. Guess who's calling? Halos maibato na niya ang cellphone kay Elizabeth. Akala ko ba wala lang kayo? Ano to? Bakit may pagtawag? Ngayon masabihin na hindi mo alam kung paano niya nalaman ang bahay natin. See? May kontak kayo sa isa't isa. Meaning may ugnayan kayo. Now I get it. Dahil may kontak kayo, kaya malayo kayo nakakapag-usap habang wala ako. Na tuwing wala ako, tinatawagan mo si Brice para papuntahin siya rito.
Kailan pa, Elizabeth? Kailan niyo pa ako niloloko? Sa pagkakataong ito, ay hindi na kayang hiluti ng pagniniig ang galit ko. Biglang nagbago muli ang mood ni Lorenzo. Muling tumaas ang kaninang nawalang pagsiselo sa nararamdaman niya matapos na makitang tumatawag si Breeze. Bago niya ito sagutin, ay kung ano-ano nang masasakit na salitang pambibintang ang nasabi niya kay Elizabeth. Wala kaming relasyon, Lorenzo. Ibinigay ko yung number ko sa kanya, oo. Pero walang ibig sabihin yon. Magkaibigan lang kami. Anito sa kanya. Talagang hindi ka aamin? Talagang gusto mo akong gawing magmang? Ha? Elizabeth keeps on denying, kaya lalong tumataas ang emosyon niya. Sa unang pagkakataon, ay biglang nakita ni Elizabeth na magalit ang asawa. Para itong Leo na papaslangan ng biktima. Sa una din na pagkakataon, ay napagbuhatan siya ni Lorenzo ng kamay. Sinungaling? Hindi mo ako maloloko. Isang malakas na sampalang iginawa ni Lorenzo sa kanyang asawa. Sa lakas ng sampal niya, ay halos bumakat ang palad niya sa mukha ni Elizabeth. Wala siyang awa na maramdaman kahit na nakita niyang namula ang pisngi ng asawa. Puro galit at selos ang nararamdaman niya ngayon. Dahil sa patuloy na pagtunog ng cellphone ni Elizabeth, ay galit niyang sinagot ang tumatawag na si Breeze. Ano ba, Breeze? Ano bang kailangan mo sa asawa ko? Bakit ka ba tawag ng tawag? Hindi nakakibo mula sa kabilang linya si Breeze matapos mabosesan si Lorenzo. Kaagad niyang pinutol ang tawag. Expect na niya na magkakaroon ng pagtatalo mag-asawa at iyon ang gusto niyang mangyari. Kahit sino naman talagang asawa'y magagalit kapag nasaksihan mong misis mo na may kayapusan na iba. Sa taong pinagsesolosan mo pa. Samantala, hawak pa rin ni Elizabeth ang namumula niyang pisngi, pero inaalala niya pa rin ang asawa niya. Ang nararamdaman nito, iniisip ni Lorenzo na may relasyon sila ni Breeze, samantalang kaibigan lang talagang tingin niya rito. Ang galing! Ang galing! Tingnan mo! Nag-text pa yung lalaki mo. Mamaya na lang daw siya tatawag. Wika ni Lorenzo. He looked like he is devastated and didn't care what will happen to him kapag nagkita sila ni Breeze. Pakiramdam niya ay baka maging kriminal siya. Alam mo yung masakit sa lahat, Elizabeth? Yung pinaparamdam mo sa akin na ako lang, pero niloloko mo ko. Yung ang laki ng tiwala ko sa'yo, pero niloloko mo ko ng patago. It's like the face of a person who already gave up in life and just waiting for all of it to end. Umiyak siya sa harap ni Elizabeth. Sa unang pagkakataon, ay umiyak siya sa harapan ng isang babae. Sinubukan ni Elizabeth na magpaliwanag, ngunit sarado ang tenga ng asawa. Please maniwala ka sa akin. Hinalikan niya si Lorenzo, ngunit tinulak siya nito na malakas. You broke my trust, Elizabeth. Huling salitang narinig niya mula sa asawa. Nang dahil sa nangyari, ay nag-alsabalutan si Lorenzo. Pinipigilan niya to, ngunit hindi siya nito pinakikinggan. Parang ito na rin ang naging way o rason ni Lorenzo para hindi na niya kailangan magpaalam kay Elizabeth kung saan siya pupunta. Hindi na siya mahihirapan pa na magpaliwanag. Mahal ko, bumalik ka! Lorenzo! Halos manghina ang mga tuhod ni Elizabeth. Nilayasan siya ng asawa niya at hindi niya malaman ang gagawin. Nasaktan si Lorenzo sa nangyari, ngunit wala siyang balak na i-give up si Elizabeth. Mahal niya ito, at kahit nagalit siya sa mga ginawa nito, ay ito pa rin ang asawa niya. Wala namang sinisisi si Elizabeth sa nangyari. Hindi niya masisisi si Breeze dahil alam niyang wala naman itong masamang intensyon. Sadyang hindi lang sila nagkaunawaan ni Lorenzo. At umaasa siya na isang araw ay magkakaayos din sila. Sa ngayon, kailangan niya matulog mag-isa. Sobrang lungkot niya dahil akala niya ay puro pagmamahalan lang ang kanilang gagawin. Hindi siya sanay sa klase ng sakit tungkol sa pag-aaway na mag-asawa. Lumipas pang ilang pang mga araw at hindi na talaga umuwi si Lorenzo. Kaya naman nabahala na siya. Hindi niya alam kung saan to umuuwi at kung saan naglalagi. Hindi na rin niya sinasagot ang mga tawag ni Breeze. Pinili na lang niyang iwasan ito
at bilinak niya rin to para wala ng problema. Breeze POV. Nahalata kong ginagawang pag-iwas sa akin ni Elizabeth. Kung kailan lumalalim ng pagtingin ko sa kanya, ay saka naman siya lumalayo sa akin. Ilang beses kong sinubukan na dalawin siya sa kanila, ngunit sa security pa lang ay hindi na ako pinapapasok. Pinagbawalan daw ako ni Lorenzo na pumasok sa kanila. Kaya naman lalo akong nainis. Dumagdag pa sa problema ko. Boss, paano ng organisasyon? Paano ng negosyo? Wala ng gobernador. Sino na magpoprotekta sa atin? Paano kung mabuking ng taong lihim na samahan? Ako ang bahala. Tuloy ang kalakaran. Tuloy ang samahan. Ako ang papalit kay Papa bilang leader ng organisasyon. Malakas pa rin ang kapit natin. Isa sa mga naiwan na negosyo ng Papa ay ang Underground Virtue, isang lihim na organisasyon kung saan yung mga pinatatakbo namin negosyo ay puro ilegal. Mga armas, babae, at mga pasugalan. Hindi pa busy gobernador ang papa ko, ay siya na ang nagmamay-ari nito. Hanggang naging gobernador siya ay wala nang nakabisto ng negosyo naming to. Dahil bukod sa magandang imahe ng ama ko sa mga tao, marami rin kaming politiko na natulungan na lalong yumaman. Sa isang liblib na lugar dito sa Batangas, nakatayo ang mga naglalakihang gusali kung saan dito nangyayari ang mga transaksyon. Kung titingnan sa labas, ay hindi mo aakalain na kuta ito ng mga sindikato dahil mukha lang tong hotel sa labas. Pero sa loob, dito na nangyayari ang mga ilegal na gawain. Kaya naman galit na galit ako sa pagpanaw ng ama ko. Kung kailan nasa tugatog na kami ng tagumpay, ay saka naman siya pinaslang. Speaking of mga pumaslang, nahuli na sila at nakausap ko na sila. Ang ama ko raw talagang target nilang paslangin noong gabing yon. Nagulat ako sa kanilang mga naging pag-amin. Nakaraan. Ano? Ano ang dahilan niyo at bakit niyo pinaslang ang ama ko? Para harapin ang mga taong kumitil ng buhay sa ama ko at makapag-usap ng matino ay napakahirap sa akin. Kinasa ko ang hawak na armas at itinutok sa noo ng isa sa kanila. Dahil wala siyang puso. Ani ng isang lalaki. Tama lang ginawa namin sa kanya. Dahil masama din siyang tao. Kahit paslangin niyo ako rito, papanaw ako masaya. Dahil hindi ko pagsisisihan ng ginawa ko. Pabalang na sagot niya sa akin at ngingisi-ngisi pa. Kahit na gusto ko ng kalabitin ang gatilyo sa mga oras na ito, ay hindi ko magawa. Dahil gusto ko pang marinig ang sasabihin nito. Kami lang naman ang mga taong tinakot ng ama mo noon, napapaslangin. Inutusan niya kaming sunugin ang sitio Santa Ines, kapalit ng kaligtasan ng buhay namin ng mga pamilya namin. Pinuwersa niya kaming gumawa ng isang bagay na labag sa kagustuhan namin. Walang puso ang ama mo. Ilang tao ang nadami ng dahil sa sunog. Ibang tao ang pinagbintangan na magaling mong ama para lang makamit niyang pangarap niyang maging gobernador. Pinaslang niya rin ang mga kasamahan ko. Wala siyang puso. Tapusin mo na kami ngayon. Dahil parehas lang kayo ng ama mo na masamang tao. Kayo ang salot sa bayan na to. Sigaw pa ng lalaki sa akin. Hindi totoo yan! Halos mabaliw ako sa aking mga narinig. Hindi ko matanggap sa aking sarili ang ginawa nilang pag-amin. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling lang kayo. Hindi ang ama ko ang nagpasunog sa sitio Santa Ines. Kung hindi ang dating gobernador na si Luis. Walang katotohanan ng sinasabi niyo. Handa na kaming mawala sa oras na to. Kaya bakit kami magsisinungaling? Papanaw kami ng payapan ng aming mga isipan. Naiganti na namin ang mga pobreng may hirap na pinapaslang ng ama mo. Naging gobernador nga siya, pero wala ring kwenta dahil nasa hukay na siya. Patas lang ang ginawa namin. Baliw pala kayo eh. Present. I didn't know. But there is this certain sadness that comes along from nowhere. Ito ay hindi uri ng kalungkutan na maaaring maayos sa may magandang pagtulog o paghinga. Malalim ang takbo nito, kaya nakakaramdam ako ng pagod sa paggising tuwing umaga. Nalulunod ako sa sarili kong mga iniisip at sinusubukan kong alisin ang pakiramdam na to dahil gusto ko pa ring malaman kung saan ako dadalhin ng buhay na to.
Lumaki ako na naibibigay lahat ng gusto. Mayroon ako nagmamahalan ng mga magulang at sa paningin ko ay perpekto na ang buhay namin. Yes, aware ako sa negosyong meron kami at alam kong illegal. Pero hindi nito nagbago ang paningin ko sa aking ama. Para sa akin, mabuti siyang tao kahit na leader to ng sindikato. May puso ito para sa mahihirap. Tapos ngayon, malalaman ko na siya pala may pakana ng pagkasunog ng Sitio Santa Ines. Siya nang umarting malinis sa nangyari. Siya nang nagpatunay na ang dating gobernador na si Luis ang may pakana ng pagkasunog. Ang ama ko pala ang dapat na kinamuhian ng tao. Nasaan ang konsensya niya? Ano ang rason niya para ipapaslang ang napakaraming inosenteng tao? Halos ilang araw kong nanghina simula nang malaman ko ito. Ako na pinagtatawanan si Lorenzo dahil sa nangyari. Pero ako naman pala ang dapat nakamuhian ng tao. Ako pala ang dapat makaranas ng dinanas ni Lorenzo. Pero dahil magaling ang ama ko at mapagpanggap, heto, at taas na o pa rin ako naglalakad sa harap ng mga tao. Dapat ko bang pasalamatan ng ama ko dahil dito? Kahit nagaanong pera at kayamanan ang iniwan niya sa akin, ay hindi ko pa rin magawang maging masaya. Bakit? Nasa gitna ako ng pag-iisip kung itutuloy ko bang negosyong naiwan niya o ihihinto ko na lang. Huli na para kamuhian ng ama ko. Alam kong para rin sa magandang kinabukasan kong dahilan niya kung bakit may nagawa siyang mga bagay na hindi katanggap-tanggap. But in the end of the day, isa na rin akong ganap na kriminal na walang pinagkaiba sa kanya. Pinaslang ko mga taong pumaslang sa ama ko. Ang mga taong naghihiganti sa kanya. Napaslang ko nga sila, pero hindi pa rin ako masaya. Isang tao lang ang nakapagpapasaya sa akin, tapos tinanggalan pa ako ng karapatan na makita siya. Hindi ko maipaliwanag kung anong meron si Elizabeth at bakit gumagaan yung pakiramdam ko kapag kausap ko siya. Gusto ko siyang makita at aminin ko man o hindi. Obsessed na akong maagaw siya mula kay Lorenzo. I haven't felt this way for a moment before. And I haven't experienced wanting something that I can have. Now that I found out Lorenzo isn't sincere to her. Nandito ako ngayon sa Vitre Building kung saan isinusumulan kong pamahalaan ng samahan na tinayo ng ama ko. Malugod akong tinanggap ng samahan at iginalang bilang pinuno. Ngayon ko lang sila mga na-meet dahil hindi ako sinasama ng papa dito dahil nga ayaw niyang maging ganito ako. Ayaw niyang lumaki ako kagaya niya. Pero heto, bilang ganti sa kasamaan niya, naging ganito ako. Pinili ko magpatuloy bilang isang leader ng sindikato. Hindi na para magpalagana palalo ng kasamaan. May mas maganda akong plano at hindi pa nila malalaman yon. Sa ngayon, i-enjoy ko muna ang negosyong iniwan niya sa akin. Mga armas, sugal at maraming babaeng nakapaligid sa akin. Dito ko inuubos ang gabi ko. Dito ko hinahanap ang saya na hinahanap ko. Pero panandali ang kasiyahan lamang ang nabibigay nila sa akin. Mga babaeng upahan? Kaya kong iuwi kahit ilan sa kanila. Kaya ko rin silang utusan na sabay-sabay akong paligayahin. Kaya lang, ay hindi naman ako cheap. Hindi ko tiis ang mga gaya nilang walang kahirap-hirap na nakukuha. Ang gusto ko kasi ay yung gusto ko mismo. At ang gusto ko ay si Elizabeth. Boss, saan ka pupunta? Anang driver sa akin. Diyan lang, magpapahangin sa labas. Sagot ko, sabay dampot na mataas na dekalibreng armas. Iniwan kong inuman at magandang usapan kaharap ang matataas na tao sa mundo ng mga sindikato para pumunta sa isang lugar na makapagbibigay ng satisfaction sa akin. Sige boss, bumalik ka kaagad. Hindi kay Elizabeth, kung hindi kay Sandra ako pupunta. Gusto kong alamin kung anong estadong meron sila ni Lorenzo at bakit ko sila nakita magkahalikan. Ito ang tanong na ilang araw ding bumabagabag sa akin. Reese, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Cassandra sa akin na tila nagulat. 10:00 na kasi ng gabi ngayon at amoy alak pa ako. Kilala mo pala ako, Cassandra? Maaari bang tumuloy sa loob? Maayos na pagkausap ko rito. Bakit? Hindi pwede. Ako na mag-isa rito. Hindi kita pwedeng patuloyin.
Napatingin ako sa kamay nitong nakahawak sa tiyan nito. Bakit naman hindi pwede? May itatanong lang naman ako sa'yo. Tungkol sa inyo ni Lorenzo? Diretsahan na sabi ko. Hindi na ako naghintay ng pahintulot nito at dumiretso na ako sa loob ng apartment nito. Marahil ay interesado tong sagutin ng tanong ko kaya hindi na to nag-react na makapasok ako sa loob. Bakit mo naman gusto malaman ng tungkol sa amin? Tanong nito. Sumandal ako sa sofa at nagsindi ng sigarilyo. Nakita ko kayong dalawa na magkahalikan nung isang araw. Hindi naman sa pakikaalam. Pero bakit ka nakikipaghalikan sa lalaking alam mo may asawa na? Mag-ex kayo, di ba? Alam kong medyo nakaka-offend ang mga tanong ko. Pero sa nakikita ko sa itsura ni Cassandra, ay mukhang wala tong balak na magsinungaling. Nakangisi pa kasi ito sa akin. Wala kang alam, Reese. Anito, at tila binibigyan niya pa ako ng hint ngayon. Wala nga, kaya nga gusto ko malaman. May relasyon ba kayo? Kung meron, bakit pumapayag ka na maging kabit kung dati mo naman siyang pagmamay-ari? Ani ako rito. Bakit ba? Kailangan ko bang sagutin yan? Ano bang pakaalam mo kung may relasyon kami? So meron nga. Good to hear that. Tumayo na ako dahil nakuha ko ng gusto ko marinig na sagot. Papalabas na sana ako ng pinto nang bigla kong mapahinto matapos ito magsalita. Hindi ko alam kung bakit mo tinatanong ang mga bagay na yan, Breeze. Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ako kabit. Ako ang mahal ni Lorenzo. May diin itong sabi. Dahil dito ay napaharap ako at tila nagkaroon ng dahilan para manatili pa sa pakikipag-usap kay Cassandra. Ramdam ko na marami itong gustong sabihin para lang may mapatunayan sa akin. Sinadya kong tawanan ng mga sinabi nito para lalo itong matrigger na patunayan sa akin na ito ang mahal ni Lorenzo. Seriously? Kung ikaw ang mahal, bakit siya nagpakasal sa iba? Hindi mahal ni Lorenzo si Elizabeth, kaya niya ito pinakasalan. Pinakasalan niya lang to upang protektahan ako sa mga taong gusto siyang paslangin at para makuha ang mana niya. Kapag nakuha na ni Lorenzo ang mana niya, ay sa kanya to hihiwalayan. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Cassandra. Ano? Totoo ba yan? Kung ganon, ginagamit lang niya si Elizabeth? Ganon na nga. Anito, isa sa mga araw na to, ay iiwanan na siya ni Lorenzo dahil malapit na niyang makuha ang mana. At isa pa, ay dahil magkakaanak na kami. Hindi ako kabit, at sana malinaw sa iyo lahat, Breeze. Makakaalis ka na. Okay, malinaw na nga. Salamat. Sobrang nasatisfy ako sa lahat ng nalaman ko ngayon. Ang sarap marinig na wala naman pala akong dapat na ipangamba pa. Dahil hindi naman pala ako mahihirapan na makuha si Elizabeth. Hindi naman pala totoo si Lorenzo sa kanya. Kaya pala nakita ko siya na nakikipaghalikan ay dahil si Cassandra naman pala talagang totoong mahal nito. Pero in fairness kay Lorenzo, ang galing niyang umarte na kunwari ay nagseselo siya. Para paniwalain lang pala si Elizabeth. But somehow, I felt sorry for Elizabeth. Wala siyang kaalam-alam na ginagamit lang pala siya ni Lorenzo at iiwan din siya nito sa huli. Lalo tuloy ako nag-alala para sa kanya. Ako, nakahanda kong saluhin si Elizabeth once na iwan siya ni Lorenzo. Pero paano naman yung mararamdaman nito? Nakahanda kong intayin ng araw na iwan to ni Lorenzo. Pero ang tanong, sasaya ba si Elizabeth? Tama, hindi ko kailangan magpadalos-dalos. Kailangan ko tong paibigin para kapag dumating ang araw na iwan to ni Lorenzo, ay hindi na to masasaktan.